Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, tumigit sa lahat sa ating Panginoon. Ako po si Mark, ang inyong lingkod, and welcome po sa ating daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And ang topic pa rin po natin ngayong araw ay tungkol kay Daniel. And then ito ay tungkol sa obedience is non-negotiable. Sa scripture naman po ito ay matatagpuan sa Daniel chapter 3. Ito po ay tungkol sa iniutos sa lahat na sumamba sa rebultong ginto. Sabi dito, si Haring Nebukadnesar ay nagpagawa ng rebultong ginto na 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Pinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos pinatawag niya mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador ng mga lalawigan, mga tagapayo, mga ingat yaman, mga hukom, mga maestrado at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga sa mga sinasabing rebulto. Sa ating unang katuruan, sabi dito, obedience is non-negotiable. So yung obedience to God is non-negotiable. So hindi natin pwedeng i-compromise yung pagsunod sa Kanya kahit anong mangyari. Gaya nung kay Shadrach, kay Meshach, and Abednego. Mas pinili nilang sundin yung ating Panginoon kaysa sa utos ng hari, kahit delikado na yung buhay nila. And yung utos ng ating Panginoon ay laging mas mahalaga kaysa sa gusto ng tao o yung sitwasyon. Pangalawa is, faith is trusting God without conditions. So true faith means trusting God unconditionally. Kahit hindi natin alam kung ano yung mangyayari o paano niya tayo tutulungan, they trusted that God could save them. But they still remain faithful even if He choose not to. And yung faith natin ay hindi dapat nakadepende sa kung maganda ba yung kalalabasan o hindi. Pangatlo, loyalty to God is undivided. So loyalty to God should be undivided. So hindi pwedeng hatiin yung puso natin sa Kanya at sa ibang bagay, tao o kapangyarihan. Hindi tayo pwedeng mag-serve sa ating Panginoon habang sumusunod din tayo sa mga bagay na labag sa kanyang kagustuhan. And yung ating devotion ay dapat exclusive lang sa ating Panginoon. Sa ating application number 1, do not negotiate with God when it comes to obedience. So never negotiate with God when it comes to obeying Him. So huwag tayong magdagdag ng sarili nating kondisyon bago tayo sumunod. Kahit mahirap, nakakaya o may kapalit na panganib, do it anyway because He is God. Yung pagsunod ay dapat buo, walang pero o kung ganito lang. Pangalawa, trust God regardless of what He allows to happen. So trust God completely regardless of what happens. Kahit hindi natin maintindihan ang mga pagsubok na pinapadaan niya. Don't lose faith kapag parang hindi niya sinasagot yung mga panalangin natin agad o kapag mahirap yung mga sitwasyon. Maniwala tayo na may purpose ng ating Panginoon. May purpose siya at hindi niya tayo iwan. Pangatlo natin, pledge your wholehearted allegiance to God without reservation. So give your wholehearted allegiance to God without reservation. Ibigay natin yung lahat ng ating pagmamahal at paglilingkod sa Kanya nang walang itinitira. Huwag nating ibigay yung atensyon, katapatan natin sa mga bagay na pwedeng humadlang sa relasyon natin sa ating Panginoon. Siya lang yung dapat nating unahin at paglingkuran. So yun lamang po ngayong araw. Salamat po sa pakikinig. God bless po sa ating lahat.